Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Biyernes, April 10, 2026. Ngayong araw may binabantayan nga po tayo na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi pa naman nakakaapekto sa ating bansa. Mas lumakas pa po ito kagabi ng alas 8 at naging tropical storm category pa nga at may international name na Sinlaku. Ito po'y nasa layong 2,725 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao at mas lumakas nga po yung taglay na hangin 65 kilometers per hour na at may pagbugso na rin na abot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pakanluran, medyo may kabagalan 10 kilometers per hour. Ngunit hindi pa nga po ito nakakaapekto sa ating bansa. Samantala, yung ating ridge o yung extension ng high pressure area, ito po yung nakakaapekto mainly sa ating bansa. Specifically, sa may northern at sa may central Luzon na magdadala ng mainit at maaraw na panahon. Para sa pagtaya ng ating panahon ngayong araw, magiging mainit, maaraw at mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan sa may northern at sa may central Luzon. Ngunit sa ibang parte naman po ng ating bansa, maaari po tayong makaranas din ng mga isolated rain showers o yung mga localized thunderstorms o yung mga panandaliang buhos lamang ng mga pag-ulan. Ngunit generally po ay magiging maaraw at maalinsangan kaya't magdala po tayo ng payong at tubig para iwas dehydration. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas po yung ating temperature dito sa may Tuguegarao 25 to 37 degrees Celsius. Samantala sa Metro Manila din, mataas po yung ating temperatura 21 to 35. Aabot naman hanggang 33 degrees Celsius sa may Tagaytay, Lawag at sa may Legazpi, habang dito naman po sa may Baguio ay posible between 16 to 26 degrees Celsius naman po ang temperatura. Dumako naman po tayo sa may Palawan, Visayas at Mindanao kung saan nga ay magiging mainit pa rin naman ang ating panahon na may tsansa ng mga localized thunderstorms. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas naman po dito sa may Zamboanga, Davao at sa may Puerto Princesa na maaari pong umabot hanggang 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Samantala hanggang 33 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands at dito man sa Iloilo at Cebu 26 to 32 at sa may Tacloban at Cagayan de Oro naman ay 25 to 31 degrees Celsius naman po. Although ito pong mga agwat ng temperatura ay air temperature pa lamang po ito or temperatura ng hangin. Iba pa po yung damang init o yung heat index na pinagsamang epekto ng init ng hangin at nung halumigmig o moisture sa hangin natin. Kahapon nga, April 9, nakapagtala tayo ng aabot sa danger levels na heat index. Dito sa Metro Manila, between 38 to 39 degrees Celsius po ang naitala na heat index, which is nasa extreme caution category na po yan. Danger level po, 43 degrees Celsius naman sa may Catarman, Northern Samar at 42 degrees Celsius naman dito sa may Dumangas, Iloilo, Cotabato City, Maguindanao at sa may Zamboanga City, Zamboanga del Sur. So ito nga pong danger level ay maaari nga pong makapagdulot na ng heat cramps, heat exhaustion, and in worst cases ay heat stroke kung magbabad po tayo sa init ng araw, lalong-lalo na sa tanghali at sa hapon. Ito naman po yung ating forecast na heat index para ngayong araw sa Friday sa Metro Manila 37 to 38 degrees Celsius. Bahagya naman pong bumaba. Although ito po nasa extreme caution levels pa rin. Ngunit sa kaparehas pa rin po na lugar ay aabot pa rin po sa danger levels. Dito nga po sa may Catarman, Dumangas, Cotabato City at Zamboanga City, possible pa rin yung 42 degrees Celsius. Kaya't doble ingat po sa ating mga kabayan, especially dun po sa ating mga manggagawa, mga tsuper o pati na rin po yung ating mga senior citizens na meron pong mga comorbidities like high blood pressure or ano pang mga sakit na bawal pong magbabad sa init ng araw. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning kaya't malayo ding makakapaglayag yung ating mga kababayan.
At para sa forecast natin ukol doon sa bagyo na nasa labas pa ng ating PAR, ay posible nga ito makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility next week. So between Wednesday to Thursday po ang ating forecast. At ito nga po ay maaari pong maging malakas na bagyo o typhoon category at hindi natin nire-rule out yung super typhoon category na level. At sa nakikita natin, mas mababa naman po yung tsansa ng landfall. Kumbaga, itong bagyo na ito ay nakikita natin na lilihis o gigilid lamang dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung makapasok nga po ito ng ating PAR, ay tatawagin naman po natin ito sa pangalang Bagyong Kaloy. Although sa ngayon nga po, ang nakikita natin kahit pumasok po ito ng ating PAR, ay magdadala naman po ito ng matataas na mga pag-alon dito po sa eastern section ng ating bansa, maging mga malalakas na hangin. Ngunit itong senaryo na ito, posible pa rin pong magbago kaya't manatili po tayong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:46 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:09 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating website pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto, doble ingat po sa ating lahat.